John sa kanyang kapitbahayan naghahanap ng lugar para makapaglaro ang kanyang anak, si Angelica. Sana may party ko na kasi sana mo Angelica mag-slide at mag-pabot at sabi ko sa maglaro. Anak ko lang party ko sa ating lugar kung kami bahay daw ng lugar. Hindi ko rin alam na siguro masyadong isip ang mataan. Napapansin ni Jan na maraming mga bata sa kanilang lugar ang naglalaro sa kalsada dahil wala silang ibang pagpipilian. Si Angelica, halimbawa, ay palagi nakikita ni Jan na naglalaro mag-isa sa isang maliit spasyo sa gilid ng kalsada. Madalas na naglalaro ng bahay-bahayan gamit ang mga karton at bato. Minsan nakikita niya rin ang mga bata naglalaro ng tagu-taguan sa gitna ng trapiko, isang mapanganib na sitwasyon. Nakakawa naman ang mga bata ang panaginip sa kalsada. O sa panaginip, wala na silang pagkakataon o paglaro sa maayos. Hindi nila magagamit ang kanilang enerhiya. Nakaka-apekto sa kanilang paglakyat sa buntag. Pansin ko rin na mas madalas silang magkasakit dahil kulang sa ehersisyo at sariwang wala rin silang lugar para makakasundo sa ibang mga bata. Kaya limitado ang kanilang pakikisalamuha. Sana mag-isip ng paraan para magkaroon ng lugar para maglaro ang mga bata. Sa gabi, nagkwentuhan si Jan at ang kanyang asawa na si MJ. Diba? Kung bakit wala tayong park sa ating lugar, nakikita ko kung paano nakapektuhan ng mga bata. Lalo na sa Angelica, nakakawalan sila ng pagkakataong maglaro ng ligtas at ma-develop kanilang mga kasanayan sa pagkakasunod. Oo, nakakadismaya nga. Ang daming bahay pero wala tayong lugar na makakapagpahingahan at maglaro. At tama ka, nakita ko rin kung gaano kalimitado ang paglaki ng mga bata dahil sa kakulungan ng mga pasilidad. Diyan, kailangan natin iparating ito sa mga opisyal na barangay. Salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong lain. Itigan namin kung ano magagawa namin. Sana marinig ng mga opisyal ng barangay ang hinaing ni Jan at MJ. Sana magkaroon ng pasilidad ang libangan sa kanilang lugar para sa ikabubuti ng lahat, lalo na ng mga bata. Isang maruming parke sa isang makaluma at nakalimutang barangay. Dalawang teenager na si John Paul at si Joy ay nakaupo sa isang sirang bangko. Nagsimula ang eksena sa pag-upo ni na John Paul at Joy sa isang sirang bangko sa parke. May mga graffiti sa mga dingding malapit dito. May isang sirang swing set na nakahiga sa tabi. Parke na ito, dati itong maganda, di ba? Kinukwento ng lola ko. Ngayon tignan mo, wala kundi sirang mga gamit at basura. Ganyan na yan una pa lang. Ano pa bang aasahan? Aasahan ko, isang mas magandang bagay mas magagawa. Oo nga eh, ibang-iba na sa dati. Sa pamamagitan ng napanood ni Christian mula sa kanyang cellphone, ito ay ginaya niya. Puro na ito. Ganda tignan. Magaya kaya. Ay, ba't nyo kinukulayan yan? Bawal yan ah. Bakit sa inyo ba to? Ang astig na. Anong astig? Umalis nga kayo dito. Uy, kumusta? O bakit parang nasamaan ka pa din sa paligid? Okay lang. Para sa mga bata tulad natin dito. Walang community center, walang maayos na field para sa sports, wala. Basta itong basurang ito. Kaya bored ka lang, hindi naman yun krimen. Hindi naman direktang krimen. Oo, pero nagtutulad ito sa mga bagay. Nakita ko yung mga lalaki na nag-spray paint kanina sa building. Ang yayabang nila parang mga artista sila o ano. Dapat sila may-ari ng building. Oo nga, nagpapapansin lang sila. Siguro nakikita nila sa isang video sa internet, ginagaya ng mga bata yung nakikita nila. Alam mo na. Tama, iyon ang krimen sa pamamagitan ng paggaya. Nakita nila sa internet, naisip nilang cool at tamang ginawa nila. At hindi lang graffiti, nakakita rin ako ng video ng mga bata. Nagnanakaw ng bike, tumatawa pa sila parang laro lang. Ang mga laro ay nakakapagdulot ng gulo, lalo na kapag nahuli ka. Natuto na ako sa matigas na karat. Sa isang mapayapa na araw, nag-decide si Joy na magbakasyon muna sa kanilang sariling syudad.
Magpapasko na, tapos na din naman ang trabaho at Christmas break naman namin. Siguro pwede na muna ako makauwi nito sa amin. Sige, ingat ka. Si Joy ay nakasakay na sa bus. At sa paglipas ng ilang oras, may sumakay na tao na tila may balak ito. May dala siyang isang black na bag at sumabi ito kay Joy. Habang umaandar ang sasakyan, biglang pinahinto ng lalaki ang bus sa kadahilanan na ito ay bababa na. At sa di inaasahan na pangyari, sa konting oras, biglang may sumabog sa taas sa loob ng bus at ito pala ay isang bomba na iniwan ng isang lalaki.